Kaibigan, naranasan mo na bang may babaeng araw-araw mong kausap, pero hindi pa kayo nagkikita kahit minsan? Magaan ang usapan, may tawa, may koneksyon. Pero ang tanong mo sa sarili mo ay ito: posible bang mapamahal sa'yo ang isang babae kahit hindi pa kayo nagkikita sa personal? Ang sagot, oo, pero hindi sa pamimilit. Hindi sa pa-impress. Hindi sa sobrang effort na nauuwi sa pagkaubos ng sarili mo. Kung gusto mong malaman kung paano nabubuo ang tunay na attraction kahit online pa lang, manatili ka hanggang dulo. At kaibigan, bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka na sa channel na to kung gusto mo ng malinaw, tahimik, at matinong payo tungkol sa sarili, relasyon, at disiplina sa buhay. I-comment mo, ang tunay na koneksyon hindi minamadali. Kaibigan, may isang katotohanan na hindi agad naiintindihan ng karamihan. Pwedeng mapamahal sa iyo ang isang babae kahit hindi pa kayo nagkikita sa personal, kung tama ang presensyang ipinapakita mo. Hindi ito tungkol sa matatamis na salita araw-araw. Hindi ito tungkol sa non-stop na chat. At lalong hindi ito tungkol sa pag-arte na ikaw ay perpekto. Ang babaeng unti-unting nahuhulog kahit online pa lang ay hindi nahuhulog sa itsura mo, kundi sa pakiramdam na ibinibigay mo sa kanya. Sa paraan ng pakikinig mo. Sa respeto mo sa oras niya. Sa katahimikan mong hindi pilit, pero ramdam. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. At kapag malinaw, kalmado, at totoo ang isip mo, iyon ang lumalabas sa bawat mensaheng ipinapadala mo. Doon nagsisimula ang koneksyong hindi basta nabubura, kahit wala pang personal na pagkikita. Ngayon kaibigan, narito na ang 10 Stoic tips kung paano mapapamahal sa iyo ang babae, kahit hindi pa kayo nagkikita sa personal. Una, ayusin mo muna ang sarili mong buhay bago ka makipag-usap. Kaibigan, hindi ka pwedeng umasa na may magmamahal sa iyo kung ikaw mismo ay magulo. Ang unang attraction ay hindi nakikita, nararamdaman. Kapag may direksyon ang buhay mo, may disiplina ang araw mo, at may respeto ka sa sarili mo, ramdam yan kahit sa chat lang. Ayon kay Marcus Aurelius, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Ayusin mo muna ang loob mo. Susunod ang atensyon ng iba. Pangalawa, maging kalmado sa pakikipag-usap, hindi desperado kaibigan. Walang mas mabilis pumatay ng attraction kaysa sa desperation. Hindi kailangan ng sunod-sunod na chat. Hindi kailangan ng instant reply palagi. Ang kalmadong lalaki ay nagbibigay ng seguridad. At ang seguridad ay kaakit-akit. Iparamdam mo na may buhay ka rin bukod sa kanya. Pangatlo, matutong makinig, hindi lang magsalita. Maraming lalaki ang gustong magpa-impress. Kaunti lang ang marunong makinig. Tanungin mo siya tungkol sa pangarap niya, takot niya, prinsipyo niya, mga bagay na mahalaga sa kanya. At makinig ka talaga, hindi para sumagot, kundi para umunawa. Dito nabubuo ang emosyonal na koneksyon. Pang-apat, ipakita ang values mo, hindi ang yabang mo. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka kagaling. Mas mahalaga kung anong klaseng tao ka kapag walang nanonood. Ikwento mo ang mga aral na natutunan mo, mga pagkakamaling tinanggap mo, mga bagay na binago mo sa sarili mo. Authenticity builds trust. Trust builds attraction. Panglima, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang babae. Kaibigan, mahalaga ito. Kapag ginawa mong sentro ng mundo mo ang isang tao na hindi pa naman parte ng buhay mo, nawawala ang balanse. Ang babaeng naaakit ay yung nakakaramdam na buong-buo ka na kahit wala siya. At doon niya gustong pumasok. Pang-anim, gumamit ng humor. Pero huwag gawing clown ang sarili. Ang humor ay tulay ng koneksyon. Pero huwag mong gawing lahat biro. Maging natural. Maging magaan.
Maging totoo. Ang lalaking marunong tumawa, pero marunong ding maging seryoso. Iyon ang tumatatak. Pampito. Irespeto ang boundaries niya. Kaibigan, walang mas nakakaakit kaysa sa lalaking marunong rumespeto. Kapag ayaw niyang mag-reply agad, intindihin. Kapag ayaw niyang pag-usapan ng isang bagay, igalang. Kapag gusto niya ng space, ibigay. Ayon kay Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike him who performed the injustice. Ang respeto ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Pangwalo, ipakita ang consistency, hindi intensity. Mas mahalaga ang araw-araw na maayos na usapan kaysa isang gabi ng sobrang effort. Consistency creates safety. Safety creates attachment. Hindi mo kailangang magmadali. Ang totoong koneksyon ay hindi minamadali. Pangsyam, huwag pilitin ang label o damdamin kaibigan. Ang pagmamahal ay kusa. Kapag pinilit mo, lalayo. Kapag hinayaan mo, lalapit. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam, magtanong at mag-isip. Ang tahimik na presensya ay mas malakas kaysa sa paulit-ulit na paghingi ng assurance. Pang-10, ihanda mo ang sarili mo, hindi ang eksena. Hindi mo kontrolado kung kailan kayo magkikita. Hindi mo kontrolado ang magiging desisyon niya. Pero kontrolado mo kung anong klaseng lalaki ka kapag dumating ang tamang oras. Kaibigan, maging lalaki na. Malinaw ang direksyon. Buo ang prinsipyo. Kalmado ang isip. Totoo ang kilos. At kapag dumating ang pagkakataon, hindi ka manghihila. Ikaw ang hahabulin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi minamadali at hindi rin pinipilit. Kahit hindi pa kayo nagkikita sa personal, ramdam ng babae kung ikaw ba ay kalmado, totoo, at may respeto sa sarili. Kapag hindi ka nagiging dependent sa reply niya, kapag hindi ka nagagalit sa katahimikan, at kapag hindi mo siya tinatrato na parang siya ang sentro ng mundo mo, doon siya nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Ang babaeng unti-unting napapamahal ay nahuhulog sa consistency, hindi sa intensity. Nahuhulog siya sa lalaking marunong makinig, marunong tumigil kapag kailangan, at marunong magbigay ng espasyo nang hindi nawawala ang malinaw na intensyon. Sa bawat mensaheng hindi pilit, sa bawat salitang may respeto, at sa bawat katahimikang may kumpiyansa, unti-unti kang nagiging bahagi ng isip niya. Hindi mo kailangang ipakita ang buong buhay mo agad. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng oras mo. Ang mahalaga ay malinaw kung sino ka at saan ka papunta. Kapag nakita niyang buo ka kahit wala siya, mas nagiging interesado siyang makilala ka ng mas malalim. At kapag naramdaman niyang hindi mo siya kinukulong sa expectations, mas nagiging bukas ang puso niya. Kaya kaibigan, bago mo isipin kung paano kanya mamahalin, siguraduhin mo munang mahalaga ka sa sarili mo. Ayusin mo ang isip mo, panindigan mo ang respeto mo, at hayaan mong ang presensya mo ang magsalita. Dahil kapag tama ang presensyang iniiwan mo, kahit hindi pa kayo nagkikita, may puwang ka na sa puso niya. Ngayon, tanong ko sa'yo, anong uri ng lalaki ang nararamdaman niya sa tuwing kausap ka, isang nagmamadali o isang kalmadong may direksyon? Kaibigan, ang pagmamahal na tumatagal ay hindi nagsisimula sa itsura. Nagsisimula ito sa koneksyon, respeto, at katahimikan ng loob. Hindi lahat ng babae ay mahuhulog sa'yo. At ayos lang yon. Ang mahalaga, kapag may nahulog, nahulog siya sa tunay na ikaw. Kaibigan, tanungin kita, sa 10 ito, alin ang pinakakailangan mong ayusin sa sarili mo ngayon? I-comment mo sa baba. Babasahin ko yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa self-respect, stoic mindset, at tamang relasyon, mag-subscribe ka na. Hindi tayo nagmamadali, pero siguradong tayo ay umaangat.